So simulan natin dito mga idol. Well, sa naging laban nga po ng Los Angeles Lakers kontra dito sa kupunan ng Indiana Pacers. Ito yung sinasabi natin idol na intense and crucial game at sobrang nakakakaba. Ang final score 119 to 120. Isang puntos lamang ang kalamangan dyan ng Lakers. So alamin natin ngayon yung nangyari nga po sa laban at bakit muntikang pang matalo ang Lakers. And bago yan, pakiusap po na ako ng isang like and subscribe. Maraming salamat po. Unang-una mga kaibigan, bumalik na sa original na starting 5 na lineup ang Los Angeles Lakers. So sa mga hindi nakakaalam, sino ba yung original na starting 5 na lineup ka ng Lakers na talagang pang malakasan? Unang-una, no, nandiyan na si Rui Hachimura sa starting 5. LeBron James, syempre, Jackson Hayes, Austin Reeves at si Luka Doncic. So nakita nyo mga kaibigan, home court ito ng Indiana Pacers. At ngayon, kung titignan naman natin, malakas no? Yung starting 5 na lineup ng Lakers, ganun din yung Pacers. Napansin natin nung first quarter pa lamang mga kaibigan kung paano yung nangyari. Lamang dito ang Indiana Pacers ng ilang puntos, 33 to 28. Pero hindi po yan pinabayaan ng Lakers at agad-agad naman silang bumawi. Doon nga po sa second quarter. So nagtapos yung first half sa 55 to 68. Mga kaibigan, marami tayong napansin dito at kahit mismo ang mga fans ng Lakers napansin na wala din po sa kondisyon na maglaro, no? Eto nga pong si LeBron James. So paano natin nasabi na wala sa kondisyon na maglaro si LeBron James? Kung titignan ninyo, nung halftime or nung first half, si LeBron James mga idol, no, ay merong 18 minutes of playing time, merong 5 rebounds, 3 assists at 2 points. Usually kapag mga first half, hindi 2 points lamang ang naitatala ni LeBron, no? Minsan talaga matataas. Pero nakita nyo naman nung third at nung fourth quarter ng game, agad namang nakabawi etong si LeBron. So ano nga bang dahilan? Alam naman natin nakakagaling lamang ni LeBron James sa injury at simula nung na-injury siya, pagbalik niya, hindi na ganoon ka-smooth or ka-agresibo ang kanyang paglaro. Parang may iniinda pa rin si LeBron mga idol at naka-apekto yun sa kanyang performance. Pero nakita natin doon sa pagkatapos ng game, nakabawi naman agad si LeBron. Kung titignan natin mga kaibigan yung scoring at stats po ng mga player ng Los Angeles Lakers, si LeBron James 38 total to, no? 38 minutes, 13 rebounds, 7 assists at 13 points. Mababa man yung puntos pero bawing-bawi naman sa rebound. Rui Hachimura mga idol, 28 minutes, merong 4 rebounds, 1 assist at 14 points. Jackson Hayes, 18 minutes of playing time, 2 rebounds, 1 assist at 13 points. Luka Doncic mga idol, walang kakupas-kupas. Highest leading scorer talaga ito ng Lakers, no? O wala si Luka, sigurado talaga saan pupulutin dito ang Lakers, no? Si Luka merong 38 minutes of playing time, pareha sila LeBron, merong 7 rebounds, 7 assists at 34 points. Austin Reeves, siya yung pangalawa sa pinakamataas na puntos, 36 minutes of playing time, merong 4 rebounds, 5 assists at 24 points. So napansin nyo mga idol, nung sa fourth quarter, no, yung mga huling minuto na lamang pa ng ilang puntos ang Indiana Pacers. Kung hindi po naipasok ni LeBron James, ay sigurado talo ang Los Angeles Lakers. Ngayon kung titignan naman natin mga idol sa standings, ang Lakers naman ay nasa pang-apat pa rin, no? Hindi pa rin nagbabago. At ngayon meron silang 44 wins and 28 losses. So sa tsansa, nasa pasok pa rin naman sila sa playoffs at mag-continuous lamang yung mga susunod na game na may maintain ng Lakers ang pagkapanalo nila, mas tataas pa ang rankings nila mga idol. Yung sinasabi natin, hindi naman nagamit ni JJ Redick, eto nga pong si Dalton Knecht sa starting 5, which is dapat nga nabibigyan ng minuto at oras, no? Pero kung titignan naman natin mga idol, si Dalton Knecht 5 minuto lamang naglaro, merong 3 puntos, no? Pero so far, kapag hindi available ang ibang mga player, gamitin yung mga nasa bench, which is nasa bench talaga ang susi kapag mga intense and crucial at mahihirap, malalakas na team ang nakakalaban ng Lakers po mga idol. Isa pa, Jackson Hayes kinakailangan magkaroon ng legit na sentro na kapalitan. So may mga choices naman dyan, meron namang mga available na big man na ang Lakers bukod kay Hayes. Nandiyan si Trey Jemison,
Nandyan si Christian Coloco, pero nakita nyo no, mga idol, si Alex Len parang hindi na masyado nakikita yung appearance ngayon. Ginamit lamang siya nung hindi nakapaglaro ang mga star player ng Los Angeles Lakers. Mga kaibigan, para sa akin, lumalakas at bumabalik na ngayon ang dating siglat galing ng Lakers simula nang may injury mga star player, nagbabalik na, which is kung ma-maintain po ng Lakers yung consistent na win nila sa mga susunod na laban ay mas kakatakutan sila. LeBron James, alam natin, nangangapapat, bumabawit, nagpapahinga pa rin ngayon, no? Hindi pa binubuhos yung 100% niya, pero walang problema dahil hanggat nandiyan si Luka Doncic sa Los Angeles Lakers, napakalaki pa rin ng chance ng Lakers na magkampiyon, no? At syempre makapasok po sa playoffs. But so far, yan muna ang update natin. Ipapost up ako ng isang like and subscribe sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat.